Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Hanggang October 15 na lang po pwedeng mag-voluntary departure ang mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa Pogo. Ayon sa Department of Justice, sa ngayon nasa hanggang 3,000 foreign workers sa Pogo ang nasa proseso ng voluntary departure. Sa gitna ito ng mga ginagawang hakbang laban sa pagpapasara sa mga Pogo sa bansa. Bumuo na rin ang Task Force Pogo Closure upang mabusising maipatupad ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban dito. Sakaling hindi sila umalis ay agad kikilos ang pamahalaan para sa kanilang deportation. Sa ngayon, 40 Pogo na lang ang may lisensya para sa kanilang operasyon. Nasa 39% ng mga Pilipino ang naniniwalang gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Base ito sa lumabas na pag-aaral na isinagawa ng Social Weather Station. Dahil dito, tumaas sa 15 ang net gainer score noong June 2024 kumpara sa 10 points na naitala noong March 2024. Samantala, nasa 23% naman ang nagsabing hindi bumuti ang kanilang pamumuhay, habang 37% ang naniniwalang wala itong pinagbago. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, natapos na ang 7 ka adlaw nga de-radicalization process alang sa 32 ka friends rescued kun mga kanimiyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG. Kinsa mamahimo na nga kaabag karon sa gobyerno sa pagduso sa malungtarong kalinaw. Gimo kini niadtong Setyembre 7 hangtod 13 ning tuiga sa Barangay Bancasi, Butuan City sa pagpanguna sa 402nd Infantry Brigade sa Philippine Army kauban ang Provincial Local Government Unit ug sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Agusan del Norte. Tinguha sa aktibidad nga matulid ang sayop nga mga ideolohiya ug tinuuhan sa mga friends rescued ug aron nga maauhag sila nga mahimong aktibong peace builders sa ilang komunidad. Lakip sab ang programa sa nagaprayong pagpromotar sa gobyerno sa Inclusive Peace ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Gipasalig sab karon sa provincial government sa Agusan del Norte nga ilang patasan ang kantidad sa ICLIP benefits sa mga friends rescued nga ilang magamit sa napili nilang sudlan nga panginabuhian. Nasa 800 ka mga similya sa managlahing punuan ang dungan nga gitanom sa managlahing individual natong Setyembre 18 ning tuiga sa Purok 7 Barangay Eden, Turil, Davao City. Sa pagpanguna sa Civil Service Commission kon CSC Davao Region. Pipila sa ilang gipangtanom mo ang mga punuan sa lawaan sa Gimsim ug Sadar. Gitawag nga tree growing inay tree planting ang aktibidad. Sanglit paniguruhon nila nga mutubo ang mga punuan. Din makigalayon sila sa Barangay Eden alang sa implementasyon sa mga estratehiya sa pagmonitor sa gipangtanom nga mga punuan. Dugang pa sa CSC 11, usasab kini ka fundraising activity diin ang proceeds niini mapadulong sa pondo sa Pamanang Lingkod Bayani. Din kini alang sa mga kaparyentihan sa mga empleyado sa gobyerno nga namatay samtang ginabuhat ang ilang tahas. Taba puso nga may mga private individuals nga join jud sila sa atong sa atong effort na so tree growing and fundraising activity. Ug mo kadto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.